Ang sarili kong anak, si Bert, na pinalaki ko ng may pagmamahal, ay binalak akong pagnakawan sa loob mismo ng aking tahanan. Napakatinding hiya ang naramdaman ko dahil wala silang utang na loob sa lahat ng aking sakripisyo. Ilang taon akong nagpakahirap para sa kanila. Ako ang nagbayad ng kanilang mga utang at pati na ang matrikula ng aking apo. Pero para sa kanila, ako ay isang matandang pabigat na lamang at wala ng pakinabang. Ang hindi nila alam, mayroon akong lihim na yaman na aabot sa 100 milyong piso na hindi nila mahahawakan. Ang lolo na akala nila ay ulyanin na, ay siya palang may hawak ng alas sa larong ito. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng isang masakit na leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Kung nakaranas na kayo ng ganitong klaseng pagtataksil sa sariling dugo, i-like at i-share ang video na ito. Saan po kayo nanonood ngayon? Kwentuhan niyo ako sa mga komento sa ibaba. Lolo, kukunin po ni na Papa at Mama ang lahat ng pera niyo pagkatapos ng party ngayong araw. Ang bulong na iyon ng aking 8 taong gulang na apo na si Angel ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa aking pandinig. Naglaho ang lahat ng akala ko ay pagmamahal ng aking pamilya sa isang saglit lamang. Ako, bilang isang lolo na palaging nagtitiwala at sumusuporta sa kanila, ay nagpanggap na lamang na napapagod para makaalis ng maaga at itago ang aking matinding pagkagulat. Ngunit ang susunod kong ginawa ay isang matalinong plano para makaganti sa kanilang pagtataksil, isang bagay na ikinagulat ng lahat. Tinalo ko sila sa sarili nilang laro. At hindi nila iyon malilimutan habang buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung taga-saan kayo sa pamamagitan ng paglalagay ng komento sa ibaba. Alam ko ang iniisip nyo tay pero pakinggan nyo muna ako. Ang boses ni Bert ay narinig ko sa telepono. Tila isang kalawanging talim na pumutol sa katahimikan ng Sabado ng umaga. Muntik ko nang mabitawan ang aking tasa ng kape. Hindi gawain ni Bert ang tumawag ng alas 7 ng umaga, lalo na't naririnig ko ang panginginig sa kaniyang boses na naaalala ko noong teenager pa siya nang mabangga niya ang aking sasakyan. Anong kakaiba doon, anak? Sumandal ako sa aking upuan sa kusina, pinagmamasdan ang usok na lumalabas sa aking kape, habang ang liwanag ng umaga ay tumatama sa lumang pahayagan sa mesa. Ano po kasi, gusto talaga ni Maria. Ibig kong sabihin gusto naming dalawa na pumunta kayo sa birthday party ni Angel mamaya. Masyadong mabilis ang kaniyang pagsasalita, na tila ba praktisado ang mga salita, pero nakalimutan ang tamang indayog. May kung anong lamig ang nanahan sa aking dibdib. Kailan pa nila kinailangang kumbinsihin ako para lamang makita ang aking apo? Bert, kailan ba ako lumiban sa kaarawan ni Angel? Hindi po. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ang sagot niya sabay hinto ng sandali. Narinig ko ang boses ni Maria sa kabilang linya, matalas at tila naguutos. Ilang linggo na po itong pinaplano ni Maria at talagang nakiusap siya sa akin na tawagan kayo para masiguradong darating kayo. Dahan-dahan kong hinalo ang aking kape. Pinagmamasdan ng gatas na tila bumubuo ng maliliit na bagyo sa tasa. Si Maria pa talaga ang nakiusap. Ang mismong Maria na madalas ay ituring ang aking presensya na isang istorbo lamang. Napakabait naman niya para maisip yon. Opo, excited na po talaga siya para sa party. Pilit ang tawa ni Bert at tila tunog lata. 2:00 po ang simula ng party, pero baka pwedeng pumunta kayo ng mas maaga, mga 1:30. May gusto sana kaming pag-usapan tungkol sa mga bagay-bagay sa pamilya. Tumunog ang kutsara sa tasa ng ilapag ko ito. Mga bagay sa pamilya. Sa loob ng 3 taon ko bilang biyudo, hindi kailanman kinailangan ng espesyal na usapan ang mga bagay sa pamilya. Anong klasing usapan niyan, anak? Alam niyo na po, mga plano para sa hinaharap, gusto ni Maria na mas maging malapit tayong lahat sa isa't isa. Naglakad ako papunta sa bintana, bit-bit ang telepono at pinanood ang aking kapitbahay na si Aling Doring na nagdidilig ng mga halaman. Si Maria, na noong huling Pasko ay halos hindi bumitaw sa kaniyang cellphone habang kumakain, ay may mga ideya na ngayon tungkol sa pagiging malapit ng pamilya.
Mainam iyan, Bert, sabi ko ng mahinahon. Ngunit ang aking instinto bilang dating negosyante ay nagsisimula ng sumigaw. 30 taon sa mundo ng negosyo ang nagturo sa akin kung kailan may isang taong nagbebenta ng bagay na hindi naman nila pinaniniwalaan. Mabuti po kung ganon, magkita na lang tayo mamaya ha, mga 1:30. Tiningnan ko ang ref kung saan nakadikit ang drawing ni Angel sa tabi ng aking listahan ng bibilhin sa palengke. Isang tabinging bahay na may mga guhit ng tao na may tatak na lolo, daddy, mommy at ako gamit ang kulay lila na Crayola. Ang batang iyon ang tanging liwanag sa aking mundo simula nang pumanaw ang aking asawang si Elena. Siyempre, darating ako ng maaga. Hindi ko palalampasin ang araw ni Angel para sa kahit anong bagay. Sige po, at tay, buksan niyo lang po ang isip niyo sa pag-uusapan natin mamaya ha. Gusto lang namin na masiguradong maayos ang kalagayan ng lahat. Naputol ang linya bago ko pa maitanong kung anong ibig niyang sabihin sa pagsisigurong maayos ang kalagayan ng lahat. Matagal kong tinitigan ang aking telepono bago ko ito inilapag sa counter sa tabi ng aking kape. May kung anong hindi tama sa lahat ng ito. Ang boses ni Bert ay may dalang bigat ng kasalanan, katulad noong 8 taong gulang pa lamang siya at kumuha ng pera sa pitaka ni Elena para pambili ng candy. Ngunit ang pakiramdam na ito ay mas malaki kaysa sa isang simpleng kalokohan ng bata. Nagsalin ako ng bagong kape at sinubukang alisin ang kaba sa aking dibdib. Baka naman totoo ang intensyon ni Maria na ayusin ang samahan ng pamilya. Baka masyado ko lang binibigyan ng mali siya ang isang simpleng imbitasyon. Ngunit habang nakaupo ako, hindi mawala sa isip ko ang katagang masiguradong maayos ang kalagayan ng lahat. Sa aking karanasan, kapag nagsimula ng magsalita ang mga tao tungkol sa pag-aalaga sa lahat, ang ibig nilang sabihin ay ang sarili muna nila, ang uunahin nila. Tiningnan ko muli ang drawing ni Angel at napangiti sa kabila ng aking pag-aalala. Ano man ang balak ni Bert at Maria, makakapaghintay iyon hanggang sa matapos ang pagdiriwang ng 8 kaarawan ng aking apo. Gayunpaman, nagpasya akong makinig ng mabuti sa bawat salitang sasabihin nila mamaya. Pagkalipas ng 20 minutos, nakatayo ako sa loob ng aking aparador, nakatitig sa mga polo na hindi na makikita ni Elena na suot ko muli. Ang asul na polo na ito ang suot ko noong libing niya, kung saan bumulong si Maria tungkol sa laki ng bahay na ito habang inililibing namin ang aking asawa. Kahit noon pa man, mayroon ng kakaiba sa tono ng kaniyang pananalita. Tila ba may kinukwenta na siya sa kaniyang isip. Kinuha ko ang polo sa hanger at tiningnan ang aking sarili sa salamin. 4 na milyong piso. Iyan ang kabuuang halaga na naibigay ko sa kanila sa nakalipas na 3 taon. Mga bayad sa utang sa bahay, hulog sa sasakyan, at matrikula ni Angel sa pribadong paaralan. Kung buhay pa si Elena, tiyak na sasabihin niyang sobra na ito. Ngunit mauunawaan din niya na karapat dapat si Angel sa mas magandang buhay. Mabigat ang aking pitaka sa aking bulsa habang nagbibihis ako. 3 credit card ang sagad na ang limit dahil sa mga sinasabing emergency ni Bert, gaya ng pagpapagawa ng makina ng sasakyan na naging buong overhaul pala. Ang pansamantalang pambili ng grocery ni Maria na naging buwanang obligasyon ko na. Bawat hiling nila ay may kasamang hiyang paliwanag mula kay Bert at tamang-tamang pasasalamat mula kay Maria. Paglalakad ko sa kusina para kunin ang susi ng kotse, nadaanan ko muli ang ref kung saan nakadikit ang huling drawing ni Angel. Iginuhit niya ang huling pangingisda namin, 2 tao sa tabi ng asul na lawa, parehong nakangiti. Pinakamasayang araw, Lolo, ang nakasulat sa ibaba gamit ang lilang marker. Doon ko biglang naisip ang mungkahi ni Maria 3 linggo na ang nakalipas habang nakatayo kami sa mismong lugar na ito. Tumingin siya sa paligid ng aking kusina at nagsabing, "Tay, hindi niyo ba naiisip na masyadong malaki na ang bahay na ito para sa inyo? May mga magagandang home for the aged or assisted living communities kung saan hindi niyo na kailangang mag-alala sa paglilinis." Mabilis na iniba ni Bert ang usapan tungkol sa laro ni Angel, pero ang mga mata ni Maria ay nanatiling nakatitig sa aking mga mamahaling gamit sa kusina. Kinuha ko ang susi ng aking Mercedes. Naalala ang huling mga habilin ni Elena sa akin bago siya pumanaw. "Pangako mo sa akin na palagi mong aalagaan si Angel, pero bantayan mong mabuti si Bert."
Mahina siya at ang mga taong mahina ay gumagawa ng mapanganib na desisyon kapag may malakas na bumubulong sa kanilang tainga. Noon, akala ko ay ang mga kainuman niya ang tinutukoy ni Elena o ang mga mabilisang yayaman na scheme. Ngayon, iniisip ko kung may nakita si Elena kay Maria na hindi ko napansin noon. Ang paraan ng pakikipag-usap ni Maria tungkol sa pera na palaging ginagamit ang pangangailangan ni Angel, na nagpaparamdam sa akin na makasarili ako kapag nagtatanong ako tungkol sa gastos. Bumukas ang pinto ng garahe habang tumatama ang sikat ng araw sa aking sasakyan. Ang sasakyan ni Elena ay naroon pa rin sa kaniyang pwesto, malinis at may takip. Ilang buwan ko pa ring binabayaran ang insurance nito pagkatapos niyang mamatay dahil hindi ko matanggap na wala na siya talaga. Siguro iyon ang inaasahan nila, ang hindi ko kayang humindi pagdating sa usaping pamilya. Ang lolo na mas pipiliing magbayad kaysa magkaroon ng tampuhan, na mas pipiliing magtiwala kaysa mag-imbestiga. Ngunit ang 40 taon ko sa construction ay nagturo sa akin na suriin muna ang pundasyon bago magtayo ng kahit anong mahalagang bagay. Dahan-dahan akong lumabas sa driveway, pinagmamasdan ang aking bahay na lumiliit sa rearview mirror. Sa tingin ko, mamayang gabi, pagkatapos ng usapang pinaplano ni Bert at Maria, mag-iiba ang tingin ko sa lahat ng bagay. Sa ngayon, kailangan ko munang bumili ng regalo para sa aking apo, isang bagay na espesyal. Baka ito na ang huling regalong maibibigay ko sa kanya bago magbago ang lahat. Puno ng mga tao ang mall sa Sabado ng umaga nang pumarada ako malapit sa main entrance. 8:15 pa lang, pero marami na ring pamilya ang naglalakad papunta sa mga toy store, tamang-tama para sa regalo ni Angel. Agad akong dumiretso sa seksyon ng mga laruang pambuo ng mga sikat na gusali. Namamangha si Angel sa mga arkitektura simula nang magkaroon sila ng field trip sa Manila Hotel at National Museum noong nakaraang buwan. Nakita ko ang isang set ng Statue of Liberty, detalyado at sapat para hamunin ang kaniyang galing, pero hindi naman masyadong mahirap. 10,000 piso ang halaga nito, sapat na para sa isang bagay na magpapasaya sa kanya ng ilang linggo. Napakahusay na pagpipili, sir. Nakangiting sabi ng tindero habang binabayaran ko ang binili. Gusto niyo po bang ipabalot ito ng pangregalo? Sige, para ito sa 8 kaarawan ng aking apo. Sunod akong pumunta sa tindahan ng mga gamit pang sports. Nabanggit ni Angel na gusto niya ng totoong bisikleta. Hindi na iyong maliit na kulay rosas na hindi nakasya sa kanya. Ang isang modelong Trek na nakadisplay sa bintana ay mukhang perpekto para sa kanya. Magaan ang frame, madaling abutin ang preno, at may mga reflector para sa kaligtasan. 18,000 piso ang presyo nito, pero ang kaniyang masayang mukha ay sulit sa bawat sentimo na babayaran ko. Habang isinasakay ko ang malaking kahon ng bisikleta sa aking SUV, tiningnan ko ang aking relo. 9:10 na, may oras pa ako para sa isa pang hinto. Norman, anong ginagawa mo rito? Biglang sumulpot si Aling Doring sa tabi ng sasakyan ko, bit-bit ang isang supot mula sa bookstore. Ang aking kapitbahay sa loob ng 15 taon ay mukhang totoong natutuwa na makita ako, maayos pa rin ang kaniyang puting buhok kahit maaga pa. Doring, magandang umaga. Maaga kayata para sa weekend shopping mo. Alam mo naman ako, gusto kong mauna bago dumagsa ang mga tao. Itinuro niya ang entrance ng mall. Siguro nandito ka para sa kaarawan ni Angel. Nabanggit kasi ni Bert ang party noong nakita ko siya noong nakaraang linggo. Nabanggit niya sa iyo? Isinara ko ang pinto ng sasakyan, medyo nagtataka. Saan mo naman siya nakita? Sa may bandang syudad, sa tapat ng bangko, noong Martes ng umaga kung hindi ako nagkakamali. Kasama niya si Maria at parang may dala silang maraming papeles. Tumawa ng bahagya si Aling Doring. Mukhang napakaseryoso nila at parang may inaasikaso na napaka-importante. Siguro may kinalaman sa refinancing o kung anumang transaksyon ng mga kabataan ngayon. Martes, 4 na araw na ang nakakalipas. Hindi nabanggit ni Bert ang tungkol sa anumang transaksyon sa bangko noong tumawag siya ng may kaba kaninang umaga. Pero naisip ko, bakit nga naman niya babanggitin?
Ang mga tao ay nag-aasikaso ng pera nang hindi na kailangang ipaalam ang bawat detalye. Baka mga karaniwang asikaso lang sa negosyo, sabi ko habang inililipat ang mga supot sa kabilang kamay. Siyempre naman, wala naman akong kinalaman doon. Tinapik ni Doring ang aking braso ng may pagmamahal. O sige, iwanan na kita para matapos mo na ang iyong pamimili. Ipakumusta mo na lang ako sa apo mong napakabait. Naglakad na siya palayo habang ako naman ay naiwang nakatayo sa tabi ng aking sasakyan na may halong kaba sa dibdib. Asikaso sa bangko noong Martes, tapos ay kinakabahang tawag ngayong Sabado. Tila ba may koneksyon ang mga pangyayaring ito, pero alam ko naman na si Bert ay palaging may inaasikasong problema sa pera. Inalis ko ang mga isiping iyon at pumunta sa flower shop malapit sa silangang entrance ng mall. Palaging pinapahalagahan ni Maria ang mga bulaklak at ang mga puting rosas ay isang magandang regalo para sa kaniya bilang host ng party. Ang tindera ay mabilis na binalot ang isang dosenang rosas sa pilak na papel. Napakaganda po ng mga ito, sir, sabi niya habang inaayos ang laso. Para po ba sa espesyal na okasyon? Kaarawan ng apo ko, pero ibibigay ko ito para sa kaniyang nanay. Napaka-sweet niyo naman po. Tiyak na matutuwa siya. 1,500 piso para sa mga bulaklak na malalanta rin sa loob ng 1 linggo. Pero ang ngiti ni Maria ay mahalaga para sa kapayapaan ng pamilya. Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagpapanatili ng pagkakaisa, lalo na kapag may mga hindi pagkakaunawaan sa ilalim. 9:30 na at puno na ang aking SUV ng mga regalo na nagkakahalaga ng halos 30,000 piso. Ang laruang pambuo ng gusali, ang bisikleta, mga rosas, at ang card na pinili ko ng may pagmamahal para kay Angel. Ito ang ginagawa ng mga lolo. Pinalalayaw ang kanilang mga apo at ine-enjoy ang bawat sandali nito. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi ko mapigilang isipin ang sinabi ni Aling Doring tungkol sa nakita niya sa bangko. Sina Bert at Maria na may dalang mga papeles, seryosong mukha at opisyal na transaksyon na hindi nabanggit sa akin. Pero muli, naisip ko na ang mga mag-asawa ay may maraming asikasong legal na hindi na kailangang isali ang ibang kamag-anak. Maaaring tungkol ito sa insurance, pag-aayos ng utang sa bahay o ipon para sa pag-aaral ni Angel. Maraming posibleng dahilan para sa kanilang pagpunta sa syudad noong Martes. Gayunpaman, nang pumasok ako sa aking driveway, may munting tinig sa aking isipan na nagtatanong kung bakit tunog takot si Bert kaninang umaga, kung normal lang ang lahat. Pagkatapos kong balutin ang mga regalo ni Angel at kumain ng mabilis na tanghalian, dumating ako sa bahay ni Bert ng eksaktong 2:00. Bumukas ang pinto bago ko pa man mapindot ang doorbell. "Tay, buti naman at narito na kayo." Halos pasigaw na bati ni Maria. Ang kaniyang mga bisig ay nakabukas na tila ba ilang buwan kaming hindi nagkita. Ang ganitong kasigla ay hindi normal para sa kaniya. Kadalasan, bibigyan niya lang ako ng tipikal na ngiti at mabilis na yakap bago bumalik sa kusina. Ngayon, 2 beses niyang hinawakan ang aking braso habang nagsasalita. Ang kaniyang mga mata ay may kakaibang enerhiya na hindi ko pa nakita noon. "Salamat Maria, napakaganda ng ayos ng party." Pumasok ako bit-bit ang malaking kahon ng bisikleta at ang supot ng laruan. May mga makukulay na palamuti sa bawat pinto at mga lobo sa bawat sulok. Mas magarbo ito kaysa sa mga nakaraang selebrasyon. "Tay, nandyan na pala kayo." Lumabas si Bert mula sa sala. Ang kaniyang boses ay tila isang announcer sa perya. "Halika po rito. Ipakikilala ko kayo kay Mike, nakatrabaho ko." "Mike, ito ang aking kamangha-manghang ama na madalas kong ikwento sa iyo." Kamangha-manghang ama, ang mga kwento ni Bert tungkol sa akin sa kaniyang trabaho ay madalas tungkol sa pagiging makaluma ko sa negosyo o ang aking pagiging matigas ang ulo sa pagreretiro. Pero ngayon, tinapik niya ang aking balikat ng may sobrang sigla. Ang kaniyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong hallway. Puno ang sala ng mga pamilyar na mukha, ang mga kapitbahay na nagkukwentuhan malapit sa bintana at ang ibang mga kaibigan nila. "Lolo!" Tumakbo si Angel papunta sa akin
Ang kaniyang tunay na ngiti ay parang sikat ng araw sa gitna ng plastik na kapaligiran. Niyakap niya ang aking bewang at sa sandaling iyon, naramdaman ko na normal ang lahat. Happy birthday, Apo! Iniabot ko sa kaniya ang supot ng regalo. Ito muna, tapos mamaya ang malaking sorpresa. Binuksan niya ang set ng mga gusali nang may pag-iingat. Nanlaki ang kaniyang mga mata nang makita ang larawan ng Statue of Liberty sa kahon. Pero nang tumingin siya sa akin para magpasalamat, may kung anong dumaan sa kaniyang mukha. Isang bakas ng kalungkutan na biglang naglaho nang lumapit si Maria. Ang bait talaga ni Lolo, di ba anak? Magpasalamat ka ng maayos. Salamat po, Lolo. Sobrang ganda po nito. Ang boses ni Angel ay may halong tunay na pasasalamat pero may kasama ring ibang bagay. Parang guilt o pag-aalala. Hindi dapat ganoon ang boses ng isang 8 taong gulang na bata sa kaniyang sariling kaarawan. Ginya ako ni Bert papunta sa kusina, kung saan may mga katrabaho siyang nag-uusap tungkol sa bentahan ng sasakyan. Normal naman ang daloy ng usapan, pero palaging sumisingit si Bert ng mga papuri tungkol sa galing ko sa negosyo at pagiging leader ng pamilya. Bawat komento niya ay tila praktisado, gaya ng mga linya sa isang script na hindi niya masyadong nakabisado. Alam ni Tay ang lahat tungkol sa pagbuo ng matibay na relasyon, anunsyo ni Bert sa kaniyang mga kaibigan. Marami siyang itinuro sa akin tungkol sa tiwala at katapatan sa pamilya. Tiwala at katapatan, kakaibang paksa para sa isang kaswal na party, lalo na't nanggagaling ito sa anak ko na tila balisa ngayon. Muling lumitaw si Maria na may dalang mga pagkain at pumuwesto siya sa pagitan ko at ng ibang mga bisita. Tay, kailangan niyo pong matikman itong mga handa namin. Ginawa ko po ito lalo na para sa inyong panlasa. Ngayon lang siya naging ganito kainteresado sa mga gusto kong pagkain. Palagi niya akong binibigyan ng alak bago pa man maubos ang baso ko. Mula sa kabilang bahagi ng silid, pinapanood ko si Angel habang nagbubukas ng mga card mula sa kaniyang mga kaklase. Ang kaniyang kilos ay parang makina, magalang pero parang malayo ang iniisip. Nang tanungin siya ng kalaro niya tungkol sa bagong regalo, tumangulang siya at ngumiti ng pilit. Napakabilis niyang lumaki, sabi ng isa pang bisita na nakaupo sa tabi ko sa sofa. Napakabait na bata, tinanong niya ako noong nakaraang linggo kung nag-aaway din ba ang mga magulang at lolo tungkol sa mahahalagang desisyon. Tumigil ang baso ng alak sa aking labi. Anong isinagot mo sa kaniya? Na ang pamilya ay nagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagmamahal at katapatan. Tiningnan niya si Angel ng may pag-aalala. Tila ba may napapansin din siyang hindi tama sa bata. Sa kabilang panig, nagkatinginan sina Bert at Maria, ang klase ng tinginan na nagpapahiwatig na may pinag-uusapan silang hindi namin alam. Kanina ko pa napapansin yan sa kanila. Maikling titigan, bahagyang pagtango, at tamang-tamang pagsingit sa usapan kapag lumalapit na sa mga sensitibong paksa. Lumipas ang hapon na puno ng pilit na saya at maingat na kilos. Bawat ngiti ay tila kinukwenta. Bawat tawa ay masyadong malakas. Bawat haplos ng pagmamahal ay tila palabas para sa mga manunood. Tanging si Angel lang ang totoo ang pakikitungo sa akin, kahit na may dalang bigat sa kaniyang dibdib. Nang matapos ang party at nagsimula ng umuwi ang mga bisita, tinawag ako ni Bert nang may kaswal na galaw. Tay, manatili muna kayo pagkaalis ng lahat ha. Gusto naming ituloy iyong usapan na nabanggit ko kanina. Nagsisimula na akong mabigatan sa plastik na kapaligiran na ito. Tila ba may darating na bagyo? Nagpaalam muna ako para pumunta sa banyo sa dulo ng hallway. Mabilis na tumayo si Maria para ituro ang daan kahit alam ko naman kung nasaan iyon. Ang kaniyang pag-aalala ay tila scripted at hindi totoo. Habang naglalakad ako palayo sa ingay ng party, napansin kong nakatingin sa akin si Angel mula sa tabi ng mesa ng mga regalo. May kung ano sa kaniyang mukha. Pag-aalala na may halong determinasyon na nagpahinto sa akin. Nang makarating ako sa hallway na may mga litrato ng pamilya, narinig ko ang maliliit na yabag sa likuran ko. Lolo? Ang boses niya ay halos pabulong lamang. Lumingon ako at nakita siyang tinitingnan muna kung may nakakakita sa amin mula sa sala. Ang batang may kaarawan na dapat sana ay masaya ay mukhang may pasan
na mabigat na problema. Ano yon, Apo? Lumuhod ako para mapantayan siya. Nakikita ang seryosong mukha na namanan niya kay Elena. Mukhang may problema ka. Kinagat niya ang kaniyang labi, isang kilos na nagpaalala sa akin kay Elena kapag may mahirap na usapin. May kailangan po akong sabihin sa inyo tungkol kina Papa at Mama. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ano yon, Apo? Plano po nilang kunin ang pera niyo ngayong gabi. Mabilis na lumabas ang mga salita sa kaniyang bibig na tila ba kanina pa niya ito gustong sabihin. Narinig ko po silang nag-uusap kagabi noong akala nila ay tulog na ako. Tila umikot ang mundo sa aking paligid. Napakapit ako sa pinto para hindi matumba. Pilit na pinapakalma ang aking sarili para sa kanya. Ano ba ang eksaktong narinig mo? Sabi po ni Mama, masyado raw pong marami ang pera niyo para sa isang matandang nag-iisa sa buhay. Lalong humina ang boses ni Angel. Sabi niya kay Papa, aayusin nila ang problemang iyon ngayong gabi. Parang takot po si Papa pero sabi ni Mama, ang mga papeles mula sa bangko ang gagawa ng paraan para maging legal ang lahat. Mga papeles mula sa bangko. Ang pagpunta ni na Bert sa bangko noong Martes na sinabi ni Aling Doring ay nagkaroon na ng malinaw na kahulugan. Ang aking instinto sa negosyo na matagal nang nanahimik ay biglang nagising ng may matinding linaw. May sinabi pa ba silang iba? Tanong ko ng malumanay, kahit na ang isip ko ay tumatakbo na sa mga posibilidad na hindi ko akalaing magagawa nila. Sabi po ni Papa, paano kung malaman nyo? Pero sabi ni Mama, huli na raw po ang lahat pagdating ng oras na yon. Nagsimulang mangilid ang luha sa kaniyang mga mata. Lolo, ayaw ko pong kunin nila ang pera nyo, kayo lang po ang nakikinig sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit, nararamdaman ang panginginig ng kaniyang maliit na katawan. Ang apo ni Elena may dalang sikreto ng mga matatanda na hindi dapat pinapasan ng isang bata. Mas masakit ang katotohanan ito dahil pinlano nila ito habang naririnig ng isang inosenteng bata. Makinig kang mabuti sa akin, Apo, bulong ko sa kaniyang tainga. Tamang-tama ang ginawa mong pagsasabi sa akin. Pero kailangan nating panatilihing sikreto ito sa ngayon. Kaya mo ba iyon? Tumango siya habang nakayakap pa rin. Pipigilan niyo po ba sila? Oo, Apo, ako ang bahala sa lahat. Hinawakan ko ang kaniyang mga balikat para makita niya ang katiyakan sa aking mga mata. Pero kailangan nating bumalik sa party at magpanggap na parang walang nangyari. Kaya mo bang maging matapang para kay Lolo? Opo, susubukan ko po. Pinunasan niya ang kaniyang ilong. Mahalin niyo pa rin po ba ako kahit magalit sina Papa at Mama? Ang tanong na iyon ay parang isang suntok sa aking dibdib. Angel, kahit anong gawin ng mga magulang mo, hinding-hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Tandaan mo iyan. Nakita ko ang ginhawa sa kaniyang mukha, ang kauna-unahang tunay ng ngiti niya sa buong hapon. Mahal ko rin po kayo, Lolo. Magkahawak kamay kaming bumalik sa sala, pero nagbago na ang lahat sa loob lamang ng ilang minutong bulungan na iyon. Ang anak na pinalaki ko, ang minugang tinulungan ko, ang pamilyang pinagkatiwalaan ko. Lahat sila ay tinitingnan ko na ngayon bilang mga taksil. Nang bumalik kami sa selebrasyon, nakita ko ang mga mata ni Bert sa kabilang panig ng silid. Ngumiti siya at kumaway ang parehong plastik na sigla na nagpakaba sa akin kanina, pero ngayon ay alam ko na kung bakit siya nagkukunwari. Ang pagbabalik sa party ay parang pag-akyat sa isang entablado kung saan ang lahat ay umaarte, pero ako lang ang nakakaalam ng totoong kwento. Bumalik ako sa pakikipag-usap ng may kagaanan na tila ba walang nangyari, habang sa loob ko ay sinusuri ko ang bawat galaw ni na Bert at Maria. Napansin kong tinitingnan muli ni Bert ang kaniyang relo, pangatlong beses na sa loob ng 10 minuto. Agad namang lumitaw si Maria sa tabi niya. Ang kanilang ugnayan ay halatang pinag-usapan na at hindi basta nagkataon lamang. Pinamamahalaan nila ang bawat kilos ko. Sinisiguradong komportable ako, nakikipag-usap, at higit sa lahat, naroroon ako para sa plano nila pagkaalis ng mga bisita. Tay, gusto niyo pa po ba ng alak? Malambing na tanong ni Maria habang hinahawakan ang braso ko. Medyo maputla po kayo, okay lang po ba ang pakiramdam nyo? Maputla,
Siguro nga dahil ang malaman na ang pamilya mo ay balak kang pagnakawan ay sapat na para maging maputla ang kahit sino. Ngunit nagpanggap akong may kaunting sakit lang ng ulo, isang dahilan na tiyak na magpapakampante sa kanila na mas madali akong mamanipula. Sa loob ng sumunod na oras, ginampanan ko ng perpekto ang aking papel bilang isang mapagmahal na lolo na tila hindi na kasing talas ng dati. Tinatanggap ko ang kanilang atensyon, pinupuri ang kanilang paghahanda, habang tahimik kong pinagmamasdan ang bawat hakbang ng kanilang masamang plano. Umiiwas si Bert sa mga usaping tungkol sa pera sa harap ng mga bisita at tuwing may babanggit tungkol sa ekonomiya, iniiba ni Maria ang usapan papunta sa aking bahay o kalusugan. 5:30 na nang magpahayag ako na gusto ko nang umuwi dahil hindi bumubuti ang sakit ng ulo ko. Agad na nagkatinginan ang dalawa ng may halong takot. "Tay, sandali lang po!" Harang ni Bert sa pinto. "Gusto talaga naming pag-usapan yung mahahalagang bagay sa pamilya. Di ba nangako kayo na mananatili muna kayo pagkatapos ng party?" Nagsisimulang maging mabigat ang atmosfera. Tila ba ang kanilang maingat na plano ay malapit ng gumuho. "Baka pwedeng sa ibang pagkakataon na lang, Bert. Kailangan ko na talagang magpahinga." "Pero Sir Norman," pagsingit ni Maria na may halong pagmamadali, "may inihanda kaming espesyal para sa gabing ito. Ilang linggo naming pinaghandaan ito." Ilang linggo nilang pinaghandaan, ang pagbisita sa bangko, ang mga legal na papeles, ang plano na nangangailangan ng aking pirma at presensya. Nakikita ko ang desperasyon sa kanilang mga mukha habang sinusubukan nilang pigilan ang aking pag-alis. "Sigurado akong makakapaghintay iyan hanggang bukas," sabi ko ng malumanay. "Hindi naman aalis ang pamilya." Namula ang mukha ni Bert. "Sa totoo lang po, Tay. May mga usaping pinansyal na kailangang mapag-usapan ngayon din." Usaping pinansyal na hindi makakapaghintay. Napakakagiliw-giliw na ganoon ang pagkakasabi ni Bert. Itinanim ko ang bawat salitang iyon sa aking isipan habang naghahanda ako sa aking susunod na hakbang. "Bukas na lang, anak, pangako, kailangan ko na talagang umuwi." Lumuhod ako para magpaalam kay Angel. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang huling inosenteng yakap bago magbago ang lahat. "Salamat sa napakagandang party, Apo." "Salamat din po sa pagdating, Lolo. Mahal na mahal ko po kayo." "Mahal din kita, higit pa sa inaakala mo." Bulong ko sa kanya para siya lang ang makarinig. Magiging maayos ang lahat. Habang naglalakad ako sa kotse, nararamdaman ko ang kanilang mga mata na nakatitig sa akin mula sa pinto. Nagbubulungan sila ng mabilis at halatang naiinis. Pag-upo ko sa aking Mercedes, nanatili muna akong nakahinto sa kanilang driveway, iniisip ang laking kataksilan na balak nilang gawin sa akin. Ang sarili kong anak at menuda, binalak akong pagnakawan ngayong gabi gamit ang mga legal na dokumento at maingat na pagpaplano. Pinaandar ko ang makina at lumayo sa bahay, kung saan ko ipinagdiwang ang huling normal na pagtitipon ng aming pamilya. Sa loob ng aking bahay, ang katahimikan ay tila may dalang ibang kahulugan ngayon, puno ito ng determinasyon at plano. Dumiretso ako sa aking opisina, ang kwartong naging saksi sa pagbuo ko ng aking negosyo mula sa wala hanggang sa maging matagumpay ito. Nasa loob ng dingding ang lahat ng mahahalagang dokumento. Nakatago sa likod ng litrato ni Elena. Ang kombinasyon ng vault ay petsa ng kaarawan ni Elena. 18, 1950. Napakasakit na ang alaala niya, ang tumutulong sa akin para protektahan ang aming pinaghirapan. Binasa ko ang mga bank statement na nagpapakita ng sunod-sunod na hiling ng pera ni Bert na lumaki ng lumaki sa loob ng 3 taon. Mayroon akong mga ari-arian at puhunan na hindi nila alam na umiiral pa at bawat sentimo na ibinigay ko sa kanila ay may record sa akin. 247 transaksyon. Lahat ay maayos kong naitala mula sa hulog sa bahay hanggang sa matrikula ni Angel. Ngayon ko lang nakita ng malinaw ang manipulasyon, ang unti-unting paghingi ng pera ay bahagi pala ng pagpapasanay sa akin na palaging sumang-ayon sa kanila. Ang mungkahi ni Maria tungkol sa paglalagay sa akin sa isang pasilidad para sa matatanda ay hindi pag-aalala, kundi bahagi ng plano para makuha ang aking mga ari-arian.
Ang aking telepono ay nanatiling tahimik. Alam kong nagkakagulo na sina Bert at Maria ngayon dahil hindi natuloy ang balak nila kanina. Kinuha ko ang calling card ng aking kaibigan na si Jaime, ang vice-presidente ng bangko na kilala ko na sa loob ng 20 taon. Alam niyang matino ang isip ko at hindi ako basta-basta magpapadala sa kahit anong panlilinlang at kailangan ko ang tulong niya para malaman kung anong mga papeles ang nakuha ni na Bert. 9:30 na ng gabi pero naglista na ako ng mga dapat gawin bukas ng umaga. Una, alamin ang tungkol sa mga dokumento sa bangko. Pangalawa, ayusin ang aking huling habilin o will and testament na dati ay nakapangalan lahat kay Bert. Kailangang baguhin iyon agad at tatawagan ko rin ang aking abogado na si Atay, Christina, para sa legal na proteksyon. Tiningnan ko ang kabuuang halaga ng aking pera, 130 milyong piso sa cash at mga ari-arian, higit pa sa inaakala ni na Bert at Maria. Pero hindi ito tungkol sa pera, tungkol ito sa katarungan para sa aking apo na ginamit nilang kasangkapan sa kanilang kasakiman. Tungkol ito sa pagpaparusa sa mga taong gustong abusuhin ang pagmamahal ng isang matanda para sa kaniyang pamilya. Naalala ko ang boses ni Elena. Bantayan mong mabuti si Bert, ang mga taong mahina ay gumagawa ng mapanganib na desisyon. Ngayon ko naunawaan na si Maria ang malakas na bumubulong sa kanya at si Bert ay tuluyan ng sumunod sa kasakiman. Tumunog ang aking telepono. Pangalan ni Bert ang lumabas. Hindi ko ito sinagot. Ang linggo ng umaga ay nagdala ng mas malinaw na isipan pagkatapos ng isang gabi na puno ng pag-iisip. Eksaktong 9:00 ng umaga, tinawagan ko si Jaime para sa isang konsultasyon tungkol sa aking mga account. Jaime, pasensya na sa istorbo ngayong linggo, pero gusto ko sanang pag-usapan ang tungkol sa power of attorney at mga usaping legal sa bangko. Nakakatawang itanong niyo iyan, Norman, sagot ni Jaime. Noong nakaraang linggo lang ay may mag-asawang nagtanong sa akin tungkol sa conservatorship para sa isang matandang kamag-anak. Tumigil ang pag-inom ko ng kape. Talaga? Mukhang seryoso sila. Opo, napaka-organisado nila. May dala na silang mga papeles tungkol sa mental competency evaluation at mabilisang pag-aproba ng korte. Ang aking sariling anak at minuda ay pinag-aralan kung paano ako idedeklarang walang kakayahang mag-isip para makuha ang aking kalayaan at kayamanan. Ang sakit ay unti-unting naging galit, isang galit na may kasamang talino para lumaban. Salamat sa impormasyon, Jaime. Malaking tulong ito. Pagkatapos ng tawag, inihanda ko ang aking sarili para sa gagawin kong palabas sa harap ni na Bert at Maria. Ginulo ko ng bahagya ang aking buhok. Nagsuot ng lumang jacket para magmukhang mahina at nag-ensayo ng mabagal na kilos ng isang matandang nalilito. Nang dumating sila sa aking bahay, handa na ako sa aking pagganap. Tay, may dala kaming mga papeles na makakatulong sa inyo, anunsyo ni Maria habang inilalapag ang isang mamahaling portfolio sa mesa. Papeles? Nagkunwari akong nagtataka at tila hindi maintindihan ang nangyayari. Anong klasing mga papeles yan? Pumwesto si Bert sa tabi ko ng may seryosong mukha. Tay, gusto lang namin na mas madali ang buhay nyo. Itong mga papers ay para kami na ang mag-asikaso ng bangko at mga bayarin nyo. Tiningnan ko ang mga power of attorney forms na may mga kulay dilaw na marker kung saan ako dapat pumirma. Seryosong pera ang ginastos nila para ipagawa ito sa abogado. Parang nakakalito na ang lahat ngayon, Bert. Bulong ko habang hinahawakan ang aking sentido. Ito ang tamang oras para gawin ito, Tay. Bago pa maging mas malala ang lahat, mabilis na singit ni Maria. Sige, pero pwede bang bukas ko na pirmahan? Gusto ko munang itulog ito dahil masakit ang ulo ko. Nakita ko ang inis sa mukha ni Maria, pero pilit niyang itinago. Sige po, babalik kami bukas ng 10:00 ng umaga para matapos na ito. Pagkaalis nila, tinawagan ko agad si Ate Kumater, Christina at si Jaime para pumunta sa bahay ko bukas ng eksaktong 10:00. Kailangan ko ng mga saksi na hindi nila makokontrol, mga taong may mataas na integridad sa batas at bangko. Lunes ng umaga, dumating si Atercian Christina at si Jaime nang mas maaga sa itinakdang oras. Magandang umaga, Norman. Handa na kami.
sabi ni Christina habang inilalabas ang kaniyang notary seal. 10:00 ng umaga, pumasok sina Bert at Maria na may malalaking ngiti, kampanteng-kampante na makukuha na nila ang kanilang gusto. Nagulat sila nang makita ang aking mga panauhin, pero agad na nagpanggap si Maria na natutuwa sa kanila. Tay, mabuti at may mga profesional na tutulong sa atin, sabi niya ng may plastic na tono. Oo naman Maria, maupo kayong lahat. Tumayo ako at humarap sa kanila. Wala na ang kahinaan at kalituhan na ipinakita ko kahapon. Bert, Maria, alam ko ang lahat ng plano nyo. Alam ko ang pagpunta nyo sa bangko noong Martes at ang balak niyong ideklara akong baliw o walang kakayahang mag-isip. Nawalan ng kulay ang mukha ni Bert habang si Maria naman ay tila naging estatwa sa kinatatayuan. Tay, ano pong sinasabi nyo? Gusto lang namin kayong tulungan. Tulungan na kunin ang lahat ng pinaghirapan ko. Mayroon akong record ng bawat sentimo na kinuha nyo sa akin. Inilapag ko ang mga ebidensya sa mesa, kasama ang testimonya ni Jaime tungkol sa kanilang mga katanungan sa bangko. At Christina, ang mga papeles na dala nila ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang, sabi ko ng may matigas na boses. Ngayon din ay babaguhin ko ang aking huling habilin. Ang lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa isang educational trust para kay Angel na makukuha niya lang kapag 21 na siya. Tay, huwag po. Paano naman kami? Sigaw ni Maria na nawala na ang pagiging malambing. Mabuhay kayo gamit ang sarili niyong pagtatrabaho, tapos na ang buwan ng suporta ko, tapos na ang lahat ng luho niyo na ako ang nagbabayad. Iniwan ko silang tulala at umiiyak habang pinapirmahan ko ang mga bagong legal na dokumento sa harap ni Atty. Christina. Tinawag ko si Angel at niyakap siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Apo, ligtas na ang kinabukasan mo. Naisakatuparan ko ang aking pangako kay Elena. Naitama ko ang pagkakamali ng aking anak at naprotektahan ko ang susunod na henerasyon. Ang katapatan ay hindi nabibili ng pera at ang pamilya ay dapat na nakabatay sa pagmamahal, hindi sa kasakiman. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang mga rosas na namumukadkad sa bakuran, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan sa aking puso. Nagawa ko ang aking banal na pangako na protektahan ang kinabukasan ng aking mahal na apo na si Angel. Ang aking pinaghirapang yaman ay hindi na magiging mitsa ng kasakiman, kundi magiging matibay na pundasyon para sa kaniyang malalaking pangarap. Sina Bert at Maria ay kailangang magsimula muli at matutong magsikap gamit ang kanilang sariling mga kamay at pawis. Ang pagmamahal ng pamilya ay hindi kailanman nasusukat sa laki ng mana, kundi sa tunay na katapatan at pag-aalaga sa isa't isa. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento na nagmula sa aking sariling karanasan bilang isang lolo. Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang like sa kwentong ito at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang mga kwento. Ibahagi niyo rin po ang inyong sariling mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat.